Hanip talaga yung mikropono nyo, ha? Sige, go! Good morning, Kuya. Morning. Kasi po, gusto ko po, magtanong po kasi isang taon kalahati na po ako, isang taon at saka 5 buwan na po ako sa trabaho. Kaso po, nakakontrata po ako sa tuwing pumirpirma na po ako ng tatlong buwan. Pumirpirma po ako ng kontrata. Ganun po. Gusto ko lang po itanong kung sakali po na tanggalin po ako sa trabaho. May pananagutan po ba yung ang isang kumpanya? Ano yung mga kukuha nyo, mga benefits? Anong trabaho mo ulit? Bali, minsan po, nagde-deliver kami, minsan nag-i-install, ganun po. Tapos nagpipintura, Tapos minsan po, ganito. anong kumpanya yung kumukuha sa'yo? Parehong kumpanya ba? Lagi yung kumukuha sa'yo sa loob ng mahigit 1 taon? Yung po, ma-apply po ako doon, kaso po, yung pag-apply ko sa kumpanya mismo, doon din po kami gumagawa. Pero pinasa po kami sa agency. I see. Oo. So, ibig sabihin, yung posisyon na ina-applyan mo, ginagawa yan ng mga contractual employee. So, sinasubcontract nila yon sa isang agency. So, ngayon, ang employer mo talaga ay yung agency. Yung kapag natanggal ka doon sa kumpanya na kung pinagde-deliveran mo, parang end of contract lang yon with the agency sa kanila. Pero ikaw, kung patuloy kang kasama doon sa pool of workers ng agency, ikaw ay kukonsidera ng ating batas na regular employee. So kapag tinanggal ka sa agency nang walang dahilan, yun may pananagutan yung agency doon. Yun yung basic na syempre hindi namin nababasa ni kung yung kontrata mo, hindi namin masabi talaga kung ano yung relasyon mo with the agency. So kailangan tingnan muna natin yung kontrata mo. Saan ka ba may kontrata? Sa agency o dun sa kumpanya? Doon din po sa pumipirma sa opisina po, sa kumpanya po. Sa kumpanya. Tapos yung sweldo mo, paano binibigay sa'yo? Pinapadaan ba sa agency o sa kumpanya diretso binibigay sa'yo? Sa ATM po, sa kumpanya din po. Oh, I see. So, ilang beses ka na ini-employ nung kumpanya? Bali, may na po 1 taon. Bali, 1 taon tsaka 5 months po. So, anong ginagawa ng agency sa'yo? Wala naman po kasi doon kami mismo gumagawa So sa parang ang nangyaring agency, recruitment agency lang siguro. Tama? Opo. Hindi ka Ganun nga kumukuha ng sweldo mula sa agency. Hindi po. Kumukuha lang po ako doon pagka December po, tapping month, tsaka yung bali cash ban po, yung kinakalta sa sweldo namin. So yung trabaho mo, patuloy ba na pareho yan ng 1 taon na mahigit? O paiba-iba? Parehas din po, kaso lang po, minsan po, paiba-iba yung trabaho namin. Ganito yan, no? Kapag medyo tricky yan talaga, no? Yung mga ganyang sitwasyon. Pero under sa ating Labor Code of the Philippines, kung talaga magiging stricto ka, no? Kapag ang isang empleyado, kahit contractual nung umpisa, sabi ng Korte Suprema na kapag patuloy na ini-empleyo ng isang kumpanya yung tao na yon, hindi na siya nagiging contractual employee. Nagiging regular employee na siya dahil ito ay nagpapatunay na yung kanyang ginagawa ay usually necessary to the usual business trade and trade of the company. So, yun yung yun yung pwedeng ilaban dyan. So ngayon, kapag dumating yung panahon na ikaw ay matanggal sa trabaho, then pwede nating itest yan. Punta tayo sa National Labor Relations Commission o Labor Arbiter at pwede ka magsampa ng illegal dismissal case kung tinanggal ka lang ng baliwala lang, walang basehan. At doon tingnan natin, magpipresenta ng ebidensya kung ikaw ba talaga ay regular na empleyado o hindi ng kumpanya. Okay? Okay po. Paano po yung kasi yung sweldo namin mababa tapos Minimum wage ba?
Hindi po. Hindi Mababa lang minimum po. wage. Okay. 360 lang po siya eh. Oo. Tapos yung overtime namin, halimbawa po, may gate sa 10 oras, binabawasan po ng 1 oras. Tapos yung pasok namin, halimbawa po, 7:25 ng umaga, ay 7:30 nga po, 7:30, binabawasan po ng 5 minutes. Tapos yung break time namin na 30 minutes, binawasan din po ng 5 minutes. Parang ganun po. O sige, ganito yan, no? Siyempre, alam naman natin na talagang may mga paglabag yung mga ganyan, no, sa labor code. Kung ikaw, kung kaya mong i-risk na medyo mawala ng trabaho, no, tayo magsasampa ng kaso sa labor arbiter at doon pwede mong hingin yung minimum wage mo, yung overtime pay, yung kabayaran sa break time and lunch time mo. Kung mas mababa sa 20 minutes o mas mababa sa 1 oras yung lunch time mo, then kailangan bayad yun ng employer mo, no? So, pwede mong hingin lang lahat-lahat yun sa iyong kumpanya. Ngunit para mahingi mo yun, kailangan mo syempre dumaan sa labor arbiter dahil hindi naman basta-basta ibibigay yan ng kumpanya. Sabi ng kumpanya, ano ka, sineswerte? Diba? Contractual ka nga. So, kung gusto mong i-pursue yun, no, pwede rin. Yan ang mahirap pag ikaw ay isang empleyado eh. Kasi ang risk niyan sa iyo, maaring mawalan ka ng trabaho in the long run. Diba? Nakuha mo nga in the short run yung mga benefits na yun, pero in the long run, baka naman ikaw ay pag-initan dyan sa trabaho mo. So yun. Bali, matagal po yung procession ng ganun po, paraan. Oo, medyo matagal-tagal. Siguro maghihintay ka ng siguro mga 6 months para magkaroon ng desisyon. Pwede rin naman na pumabor din sa'yo yan, ibigay lahat yung mga benepisyo nyo ng kumpanya. So may SSS ka ba? Mayroon po, pero hindi ko pa, binabawasan po kami ng SSS, hindi ko pa po in-inquire lahat na kinakalta sa akin. Sakto yan. I-check mo rin yan, no? I-check mo sa website ng SSS, tapos ipasok mo yung SSS number mo, makikita mo doon yung contribution mo kung nire-remit yan ng kumpanya. Kapag hindi nire-remit ng kumpanya, edi maghain tayo ng kaso sa labor o kaya sa SSS. Okay? Okay, Dennis? Okay po. Thank you. Thank you.